nito? Baptist ata, born again. Born again. sa inyo. Ang tunay na reliyon ay hindi reliyon. Diyos ko. Walang relihiyon ang born again. Okay. So, bale ano bang stand mo? Ang bautismo ay bahagi ng kaligtasan, tama? Hindi. Ano? Ito'y tumutukoy sa pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. Ang born again ay tumutukoy sa pagsisisi. Ang bautismo, kapatid, ang tinatanong mo ay bautismo. So, nawawala ang kaligtasan mo, tama? Na hindi nawawala ang kaligtasan, ngunit ang kasalanan ay nariyan pa rin. Ito, so pareho kami ng Ang stand. pagtalikod. Si ROG na lang, pareho tayo ng stand. ROG, sinong ROG? Wait lang, ano bang reliyon mo? Debate. Tunay na Iglesia Baptist, no? Baptist ka ba? Hindi kayo talo. Yes. Hindi tayo talo doon ka sa baba. Next, sino? Sino pa Si gusto mo? Kajan na lang. Ayan o, si Kajan. Pwede ba si Kajan? ROG si ka gusto Kajan, makaharap Kajan, mo hindi eh. ka takot. Si Kajan na lang, si Kajan. Kaso ayusin mo, Lord of Debate, pag ikaw natalo dyan, tinapaya mo ang sambayan ng Ay, hindi bro. Sinisiguro ko talaga, Amen, mas magaling. Busy ako ata sa'yo. si Kajan para may trabaho. Sige. Lord, debate na nga eh. Sino ba yung mga INC? Up na kayo. Sino gusto mo dyan? INC. Si ROG Warrior, si Mike malupit. Queen, si Manuela. Si ROG na lang, malupit daw yan, sabi niya eh. Okay. Sige, ikaw na lang daw. Ganito muna. Siyempre, kung ikaw mauna Lord of Debate, ikaw una magpapahayag ng 2 minuto. Ikaw muna unang sige. tatanungin. Okay, sige. 2 minutes. Dalawa kami ni Lord Dalawa David. kayo. Dalawa kayo. Sige. Partner muna tayo ngayon, bro. Tulad uli ng dati ha. Ganun lang ha. Okay, sige 2 minutes kuya. Okay. So, ayun, patunayan ko po na ang tao ay nagkakasala pa rin hanggang nandito pa siya sa lupa. Walang tao pong, maliban kay Kristo, Diyos yun ha. Sa Biblia, malinaw po ang turo ni Apostol Pablo, Apostol Juan, lahat po mga lingkod ng Diyos katulad na lamang ng mababasa natin sa Hebreo chapter 12, verses 6 to 11. Basahin po natin ang Hebreo 12, verses 6 to 7, no? 5 to 6, tingnan nga natin. Sabi po dito, "And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children." So, anak po ng Diyos, "My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth." Sabi niya, "If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what sons he whom is whom the Father chasteneth not." Dito sabi niya, dinidisiplina niya daw po ang anak. And 8, "But if ye be without chastisement, whereof all partakers din are ye bastards and not sons." Ang tinutukoy po dito, yung mga dinidisiplina daw po ng Diyos, yung kanyang anak. So, sa mga tuwid, ang anak ng Diyos ay maari pa rin magkakasala. Ang bawat, sabi dito ha, ang bawat tinatanggap niyang anak ay kanyang dinidisiplina upang kanyang ituwid pagdating sa 11 to 12. So sa mga tuwid, walang mababasa po na kung anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, ay sinless perfection ka agad. Wala. Hanggat nasa lupa ka, sabi po ni Apostol Pablo, ay may kasalanang tumitira sa laman. Maliban na kung ikaw po ay walang laman. Bilis ng oras. Time na kuya Lord. Sige, ikaw naman ROG, Ayun. 5 tanong. Babanggit, ano ba? Ayon sa iyong panukala, Ginoong Lord David, sabi mo, habang nabubuhay ang tao, nagkakasala siya. No? Yes. Totoo ba to? Paliwanag pa. Yes or no? Paliwanag. Wait lang. May paliwanag pa ako eh. Totoo po na ang tao po ay nagkakasala habang siya nabubuhay. Sabi po ni Apostle Paul, now, Romans chapter 7 verse 17, now, ngayon, sabi ni Apostle Paul, apostle na siya, now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not.
sabi ni Apostle Paul. So, yung kasalanan ay tumitira pa rin sa laman hanggat nasa mundo ka dito at may laman ka, ang kasalanan ay tumitira po doon sa corruptible body mo. Next question, Warrior. Okay, pangalawang tanong. Ayun. Sinasampalatayanan mo ba na ang ama ng kasalanan ay ang diablo? Hindi ko sinasampalatayanan ang diablo ng ama ng ROJ sapagkat ang sinasampalatayanan ko yung amang Diyos, si Kristo, na siyang lumikha ng sanlibutan. Hindi po yung ama po ninyo sa John chapter, John 4 ba yan? No? John 8:44. So, hindi ko po sinasampalatayanan yung Diyos ninyo sapagkat malinaw po dito ang sabi po ni Apostle Paul, hanggat may laman pa yung tao, ang kasalanan ay tumitira sa laman. Then, sabi ni Apostol Juan, ang bawat anak na tinatanggap ay kanyang dinidisiplina upang ito ay maituwid sa kanyang pagkakamali. Yan pong mababasa sa Bible. Next question. Okay, pangatlo. Ayon sa Marcos 7, 6 hanggang 7, babasahin ko. Sige po. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, makinig ka. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. 7. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Nangangahulugan, sa tanong ko, tama ba na yung turo mo ay turo lamang ng tao at hindi ng may kapal? Sagot, mali ka. Sapagkat hindi po ito turo, Warrior. Hindi po ito turo, ito po ay rebuke ni Kristo sa mga Pharisees and scribes. Atras lang ng kunti, misquotation ka. Verse 5, binanggit mo ang 6 to 7 to 8. Atras ka lang naman isang talata, 5. Then, the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Ayan. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites. As it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So ito po hindi po aral. Ito po ay rebuke ni Kristo doon sa mga mapaimbabang Pariseo at Saduceo. Kaya mali ang quotation mo ng Bible ROG. Atras lang ng konti. Dapat pag gumamit ka ng Bible, gamitin mo ng proper. Okay? Next question. Okay, pang-apat. Next question. Tanggap mo ba na isa ka sa mga nasa 24:4 ng Mateo? Sumagot si Jesus, mag-iingat kayo na huwag kayong maninuman sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Tanggap mo ba na isa ka dito sa mga bulaang Kristo at bulaang propeta na lilitaw sa huling araw? Ito, hindi na to quote for quote. Panahon na to ng huling araw. Tanggap mo ba, Lord Debate, na isa kang bulaang propeta? Yes or no? Sagot. Ano? Bakit po? Sapagkat ang bawat ginagamit ko'y talata, tamang pagkagamit ng Bible at tamang pagtuturo, tamang pangangaral sa tamang iglesia. Alam mo kung sino po ba ang hinulaan po dito na lilitaw sa mga huling araw, ROG? Yung puno ninyong sidayuhan na buo po ang Rangers of God during COVID. Iglesia ng COVID. Okay? Kaya sabi doon, lilitaw in latter times yung mga false pastors, false teachers, false prophets. Kayo po yun ngayon. Sapagkat di kayo marunong gumamit ng Bible. Katulad ng ginamit mong Marcos City sa City 8, no? Mali ang pagkagamit mo ng talata, pinutol mo. Tandaan mo, tuturuan kita, ang gumamit ng Biblia, gamitin mo ng proper. Huwag kang mamutol-putol. Tulad po doon sa ginamit mo sa Matthew. False prophets ang tinutukoy, atras mo lang sa verse 15. Ikaw mali-mali pa kagamit mo eh. Mag-aral ka pa. Okay, good. Ayun. Last question na ba? Last. Ayun. Last. Hindi raw siya nagtuturo pero tinuturuan niya ako. Siya ang sinungaling, Brad. Ito, sabi dito sa Mateo 23. Wait lang, moderator, no? Hindi, ito, tanong ko lang ito. Objection mo na tayo. Wag kang mag-comment. Wait lang, bro. Lord Debate. Host.
Premise, pwede, mag-premise lang, premise. Wag na mag-tirahin yung ano nyo. Side comment. Wait lang bro. Nag-side comment siya, ROG, mag-aral ka ng proper na pakipag-discussion. Huwag kang mag-side comments, iho. O kaya nga, Mas maganda kasi walang side comment para hindi ka rin gantihan mamaya Sabi niya. ng kausap mo. Di ba? sabi niya, Lord, sabi niya, hindi raw siya nagtuturo pero tinuturuan niya ako. So isa siyang sinungaling. Sabi sa Mateo Ikaw yung 23:27, sinungaling. sa aba ninyo. Sabi dito, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga tagapagturo ng kautusan, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Tatanggapin mo ba na isa ka dito sa mga ito na sinasabihan ni Kristo? Yes or no? Sagot no. Una po, binasa mo na doon sa talata, kayong mga parisiyot eskriba. So yung mensahe o yung approach ni Kristo applied si eskriba at parisiyo, ikaw nang bumasa, hindi applied kay Lord of Debate. So doon pa lang bro, sa paggamit mo ng Biblia, mali na yung pagkaunawa mo. Bagkos, yung utak ninyo pinasukan na po ng bulati. Iglesia ng COVID. Bakit? Kasi po, binasa mo ng Mark City sa East. Hanggang City mali pagkaunawa mo, bakit mo i-apply sa kaharap mo? I-apply na nga yan doon sa Presiyot Escriba. Mag-aral ka ng proper hermeneutics, bro. Para hindi ka po malito sa mga talatang ginagamit. Okay na? That's it. Okay na. 10 minutes. Okay, tapos na. Sige, 2 minutes ka, ROG. Ito. Sabi niya, isa siyang, sa pangalan pa lang po niya ng mga kapatid, Lord of Debate, pero nagkakasala siya. Babasahin ko sa inyo yung nasa unang Juan. Ano? Sabi dito, sa unang Juan 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Labagero pala tong Lord na to eh. No? Labagero yan. Oh, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Labagero ka, Lord Debate. Aminin mo. Diba? Bakit? Sa 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. 6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa tingin mo, nagpapatuloy ka na kay Kristo ka ba? Sa pagkakapalay, ang ay hindi umiinlibutan. Ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. O si Aya, tapos din sa Aya dito. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Nakita mo na, Lord Debate? 3:8. Ang Okay, time na. patuloy sa Tanong. pagkakasala Okay, tanong na, galingan mo ha. ay ano daw? Galingan mo. Okay. Kampon ng Diablo. Mahina ang taral bro. O pananampalataya. Dinig ba ako, host? Bro, host, dinig ba ako? Yes, dinig ka, dinig. Okay. Sino bang may na signal? Si Warrior? Okay. Si Warrior, mahina signal, mahina. Okay na ba signal mo, Warrior? Warrior, okay ka na Kasi ba? nawawala-wala siya. Tanong. Okay. Warrior, ayon sa talata, iba ang nagkasala sa nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa tanong ko sa iyo, kasi never na talaga magkasala ang anak ng Diyos ayon sa aral ninyo. May mababasa ka ba sa Biblia letra por letra, sinless perfection? Yan ang tanong ko.
Warrior, sagot. May mabasa Yes daw or ba? no Letra po? por letra. Yes or no daw ba? Warrior. Ay, tama, Warrior. Open mo yung mic mo, Uncle. Naku, nawala. Ba't ba lagi nawawala yung mga kadebate mo? Lalaki. Ah, Lord. Lagi nawawala lang yung mga kadebate mo. Napapansin ko pag ikaw na. Magaling itong si Warrior kasi sabi niya kay Ina daw, malupit daw siya magtanong. Nawala na naman. Ayun, pakiulit ang tanong, pakiulit. Ulit. Pakiulit ang tanong. Okay. Okay, salamat ka dyan. Salamat din niya. Ulit. Okay. Sa Bible, iba ang nagkasala sa nagpapatuloy sa pagkakasala. So dahil para sa aral ninyo, pag sinabing anak ng Diyos, naging anak ng Diyos, ay hindi na maaring magkasala. So tanong ko sa iyo ito, may mababasa ka ba sa Biblia, letra por letra, sinless perfection, meron o wala? Meron ang Diyos. 63, 63:60 ng Isaiah. Yung Ama yon, perfection and sinless, holy perfectionist ang Ama. Tutol ka doon? Okay. Ang tanong ko ba sa iyo, yung Ama o yung naging anak ng Diyos? Pangalawang tanong. Pareho, matuwid si Kristo, matuwid, wala siyang kasalanan. Kung ano ang Ama, yun din ang anak. Nakasulat yan. Kaya lang, mas dakila ang Ama sa anak. So, we don't need to debate that kind of topic because God the Father, God the Son is one. Next question. Sa tanong ko ay ito. Pangatlo, doon sa mga talata mong binigay, walang nakalagay dito na sinless perfection. Letra por letra, wala. Pero nag-assume ka na meron, tanong, ipagpapatuloy mo bang pagsisinungaling mo, Warrior? Yes or no? Categorical, yes or no? Ayun. Ako sasagot. Una sa lahat, hindi ako sinungaling. Objection, moderator. Categorical, must be abide to the categorical question. Pakisagot muna yung tanong niya na yes or no. Kung pagpapatuloy mo daw ba, yes or no? No, hindi ako. No, okay. Paniwarin mo kung no. Hindi ako sinungaling dahil ang tatay ko ay katotohanan. Hindi katulad ni Lord Debate, tinanong ko siya kung nagkakasala ba siya, sabi niya oo. Tapos sasabihin niya, iba raw yung nagkasala doon sa nagpapatuloy sa kasalanan. Isa ang sinungaling at mangmang kung umunawa. Hindi pa ako tapos sumagot. Di ba? Bakit? Sabi sa unang Juan 5:18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Kaya kung ikaw ang dyablo, wala kang karapatang galawin ang mga anak ng Diyos, Lord of Debate. Yan. Okay. Okay, Pangapat, ito yung malupit na tanong. Ito talaga malupit, sabi ko sa iyo, Warrior. Dahil sabi mo meron at hindi mo na ipagpapatuloy ang pagsisinungaling mo, ang pang-apat na tanong ko, Warrior, ay ito. No? Ano po ang Greek word ng salitang sinless? Ayun. Para sa iyo, hindi mo kasi Objection po. Objection. Sumasagot mo. Wala siyang categorical. Wala siyang categorical. Objection. Ano objection? Ano Lord of Debate? Ano sa Lord of Debate? Ang question ko ay open. Makinig ka muna. May objection tayo sa moderator. Huwag kang batin. Okay, ano yun? Ang objection ko po, hindi daw categorical pero kategorya. Ang question ko, dahil meron doon sa Bible na sinless perfection, letra por letra, ano ngayon ang Greek word ng salitang sinless na nasa Biblia? Ano? Okay, ano So dapat counter mo? ibigay niya yun. Okay, ano yung counter mo? Binago niya na yung tanong. No. Binago niya na yung tanong. Hindi ko alam yan sa Greek. Hindi naman ako. Hindi ng tanong natin. Hindi naman ako nag-aaral ng Greek. Ayun, so hindi mo alam sa Greek. Hindi ko yan alam sa Greek dahil hindi naman ako nag-aaral ng Greek. Nasagot, Lord of Debate. Nasagot na yung tanong mo. Ang pinag-aralan ko kasi kung paano i-debunk yung mga bulaang mangangaral at bulaang propeta ayon sa ikalawang Juan 1:9. Sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Kita mo na? Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyo tanggapin. Kagaya ni Lord Debate.
sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Sa turo ni Lord David na nagkakasala daw siya, hindi yan tinatanggap. Bakit? Wala sa kanya ang ama at ang anak. Yun ang sagot ko sa iyo, Lord David. Okay, last. Okay. Bagkos ay hindi mo alam ang Greek nun at sabi mo rin na sa Biblia ang sinless perfection letra por letra, pero wala namang nakalagay doon at inamin mo, hindi mo na ipagpapatuloy ang pagsisinungaling mo kanina. So dito sabi mo, ang nakakagawa ng kasalanan ay ama niya ay Diablo. Sabi mo. Ang sabi po dito sa Roma, itong premise natin, basahin ko muna. Sabi ni Apostle Paul ay ito. Sabi niya sa verse 18. Sabi niya, verse 18, Roma 7:18, 17. Now, ngayon, sabi niya, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. No, nung panahon ng apostle siya, now. Then 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, and I find not. Sabi niya in 18, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Sabi ni Apostle Paul. In verse 17, 18 to 19, sabi niya, yung masama, sabi niya, yun ang aking nagagawa, sabi ni Apostle Paul. So tanong ko sa iyo, sapagkat si Apostle Paul ay nakakagawa sa makatuwid, yun bang apostle na si Pablo ng mga ROG? Ama ba ni Apostle Paul ng mga ROG na nakagawa pa ng kasalanan ay Diablo? Categorical, yes or no? Sagot? No. Yes or no? No, bakit? Kasi si Pablo, Ano sagot, really siya. moderator? No, Categorical? no po sagot. No. Amen. No daw. Okay, good. Okay, paliwanag, Warrior. Dahil magkaiba naman kayo ni Pablo. Si Pablo, dumanas sa maraming pagsubok. Ikaw, hindi ka naman dumanas sa maraming pagsubok, kaya magkaiba kayo, no? Okay, so tapos na. Adi ngayon, 2 minuto para mag-conclusion na. Si Lord of Alright. Debate at after mo mag-conclusion, si Warrior naman 2 minuto. Then after nito, after ng conclusion yung dalawa, ipaikutin ko muna yung oras para makapagsalita namin mga guests natin. At ako'y mag-e-end live, dilipat ako sa isa kong account. So sige, 2 minuto. So dito ay admitted po ni Warrior na defeat siya dito sapagkat ang tanong ko sa kanya, ang aral ng ROG, hindi niya na-debunk yung proper presentation ko sa loob ng 2 minuto. No? Yung ngayon, sabi ko dahil stand po ninyo na ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala, naging anak ng Diyos, napunta siya sa Ama, hindi po namin pag-uusap yung Ama. Of course, sinless ang Ama. Diyos talaga yun. Ang tanong, yung naging anak ng Diyos, hindi yung anak ng Diyos na si Kristo, yung naging anak ng Diyos sa pananampalataya katulad ninyo. Ngayon, meron ka bang nababasa na punta kay Kristo? Mukhang may COVID nga. Ngayon, sabi ko, meron ka bang nababasa? No? Na sinless perfection sa Biblia? Abay, meron, gumamit ng talata. Malinaw yung premise ko, pero hindi function sa isip niya yung tanong. No? Ngayon, sabi ko sa kanya, ano naman ngayon, kung dahil alam mo at meron, no, sa Greek na sinless perfection letra por letra, sapagkat wala ano ang Greek word ng salitang sinless? Abay, hindi niya daw alam. So, ibig sabihin, paano mo ako mapapamalian, Warrior? Wala kang alam. Saan nalalaman ko? So, doon palang defeat na. Pangalawa, sabi ko, sapagkat wala namang nababasa na sinless perfection at sinabi mo meron, ipagpapatuloy mo ng pagsisinungaling mo, yes or no? No. So, sumagat, sinungaling talaga siya, ititigil niya lang. Ang ganda ng tanong natin, no? Then, sabi niya, yung mga nagkakasala daw, ay anak niya daw ay Diablo. Aral ito, hindi naunawaan eh. So, sumagat, binasa ko si Paul, nakakagawa si Paul. Kasi ang kasalanan nasa kanya, nakakagawa siya, nagpapunction siya sapagkat ang kasalanan ay nasa kanya. Tanong, ama ba ni Paul ay Diablo? Yes or no? No. Tama, dito pa lang po ay defeated siya eh. Kontrahan. Admitted siya
na nagkakasala talaga. Okay, so ikaw naman, RG Warrior, last 2 minutes mo. At mamaya, pagkasalitain ko kayo uling lahat. Huling ikot. Warrior, magsalita, running time. Bago ko i-live show at ako'y mag-end live at lilipat ako sa isa kong account. Pero bago yun, magsasalita ko muna lahat ng guests. Okay na ako. Okay na, so kung okay na, maunahin natin na magsasalita ay si My Queen. Teka lang po, iseset lang natin live show natin. Para makapagbigay naman kayo ng opinion sa mga nadinig ninyo, tagka 3 minutes. Okay, go. My Queen, kayo na po. Palang number 1. Ayan. Ayon doon sa aking narinig kanina na aking nadatnan, no, about doon sa hindi nagkakasala, no. Kasi doon sa 1 John 3:9, ang sabi doon, ang sino man, hindi naman lahat whoever, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, saan ba yun? Sa Espiritu, ay hindi nagkakasala. Bakit? Sapagkat ang kanyang binhi, sino bang binhi na ito? Yung salita ng Diyos si Kristo. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Sino kanya? Yung pinanganak ng Diyos sa Espiritu. At hindi maaaring magkasala. Bakit? Sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Saan? Sa Espiritu. Ngayon, pwede ba talagang, maaari ba talagang magkasala? Di ko kontrahin yung sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo doon sa Roma 6:1 and 2, sabi doon, dahil ba sa biyaya ng Diyos? Maaari bang magiging masagana ba ang kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos? Para bang ganito? Diyos igagawin yung lisensya ng pagkakasala, ang biyaya ng Diyos. Magpapatuloy ba kayo sa pagkakasala? Sabi ni Pablo, hindi maaari. Sabi ni Pablo, hindi maaaring magpatuloy pa sa kasalanan. Bakit? Sapagkat tayo ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. So, kami pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Kasi kami nanampalataya kay Kristo. Saan? Doon sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dapat nakita natin yung focus tayo doon sa foundation natin. Sino bang inyong foundation? Di ba si Kristo? Yung foundation namin si Kristo na kami ay nanampalataya, na kami ay inalis niya sa kasalanan. Ang tanong ko lang, marami talaga nag-aaral sa Biblia. Ang tanong, sila ba'y pinalaya sa kasalanan sa kanilang pag-aaral sa Biblia? O nananatili pa rin sila sa nasa ng gawa ng laman? Sabi doon sa Galatia 5:24 na buhay, sabi nyo, buhay pang laman nyo. Sabi doon, ang mga nakipagkaisa kay Kristo, ipinako na sa krus ang laman, kasama ang mga pita ng laman at mga kahalayan nito. Ipinako na sa krus, pero bakit sa inyo, hindi yata kayo nakalakip doon sa kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na mag-uli? Kasi kung ikaw ay nakasama sa kanyang muling pagkabuhay, ay bagong nilalang ka na niyan, may bagong buhay ka na, may bagong pagkatao ka na, at hindi na namumuhay ayon sa gawa ng laman. Pinapatay yan ng Espiritu Santo. Okay, salamat po sa host. Yes, salamat host. Okay, dito tayo sa ipinanganak ng Diyos. Diba? Ito ang babasahin ko, magtatalata ako ha. 1 Juan 5:4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Yan ang ipinanganak ng Diyos, nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Another one, ng talata. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, dadapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama.
idudugtong ko pa ang 1 Juan 3:9. Ano ang sabi sa 1 Juan 3:9? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan at hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ganon ang tunay na ipinanganak ng Diyos. Hindi nagkakasala, hindi na pwede magkasala. Kasi nasusulat naman eh. Babaguhin ba natin tong sulat? Hindi. Kundi anong gagawin natin? Sampalatayanan natin kung ano nasusulat, kung ano ang kalooban ng Diyos. Tayo'y magpakabanal. Kaya nga hindi na tayo nagkakasala dahil papunta na tayo sa pagpapakabanal sapagkat ang Diyos ay banal na tumawag sa atin. Kaya nga ano ang sinabi doon? Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? It is finished. Nagawa na ang lahat sa pagtubos at pag-alis ng ating mga kasalanan. Ngayong inalis ka na, tinubos ka na, pinalaya ka na, pinapaging banal ka, pupunta ka na sa pagpapakabanal dahil ikaw ay ipinanganak na sa Espiritu Santo bilang isang anak. Anak na ka na ng Diyos. Paano ka pa magkakasala kung dala-dala mo ang pananampalatayang nasusulat naman? Yun lang kapatid. Mabuhay tayo sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Buksan natin ang ating kaisipan. Ano ba ang katuwiran na daladala ni Jesucristo nang siya'y namatay at nabuhay? Yun ay ano? ROG. ROG ang katuwiran ng Diyos. Righteousness of God. It is finished. Salamat, host. Ay, Kuya Balse, kayo na po pala. Busy ata si Kuya Balse. So, si Amen. Tayo po yung mag-e-end live. After po nito, lilipat lang ako sa isang account. Okay, maraming salamat sa mga umakyat. Amen, amen, amen. Ikaw na, amen. Busy rin si Amen. Lipat na agad tayo. Kay Kuya Temple. Magla-live din po tayo, At i-end live ko lang to sa account ko. Nag-iinit yung cellphone ko na to eh. Ako na? Yan, Kuya Temple. Apo, baka may masasabi kayo sa mga narinig nyo kanina. Sige. Sa akin, dahil marami kayong reklamo sa buhay, bibigyan ko na kayo ng talata para baligtas kayo na lahat. Tama? Tama, Purista? Oo, tama yun. Kailangan natin ng... Kailangan may talata. Talata. Sabi dito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ligtas na kayo. That's it, Purista. Yun lang. Yun, maliligtas kayo. Sumampalataya kasi kayo. Tapos na. Di na. Finish na. Tapos na, finish na. Wala na. Finish na. Sabi ko na nga ba sa kanila, Purista, maliligtas sila eh. Di ba? Ano ba ang nakalagay doon? Lahat kayo maliligtas. Di ba? Liwanag, di ba? Yes, amen. Liwanag eh. Okay, amen. Kayo naman. Okay. At huling magsasalita ay si Pastor... Nalimutan ko rin pangalan na. Lord of Debate. Okay. Unang-una po dapat ma-address natin. Kasi yung mga ROG, unawaan naman natin, wala naman silang scholar kahit isa na magpapaliwanag at wala rin silang sariling Biblia. Kaya unawaan natin, kaya masasabi ko,
Hindi lahat ng nagbabasa nakakaunawa. Likas ang makakaunawa yung nagbabasa at may tamang aral at tamang paggagamit ng Biblia. Hindi yung chap-chap putol talon, di po ganun. Una, dapat may emphasize natin ng mabuti. No? Sabi ng Romans chapter 5 verse 12, yung kasalanan pumasok sa sanlibutan. Kaya yung tao po ay totally corrupted ng kasalanan. Kaya nga tao ay ang kabayaran ay kamatayan. So ngayon, alam nyo ba pag sinabing born again, ipanganak muli, ipinanganak ng Diyos saan? Sa Espiritu. So nung ipinanganak ka in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away and behold, all things are become new. Naging new man. Hindi na siya nagiging old sinful, old sinful nature, yung lumang pagkatao niya, yan yung nawala, naging bagong tao siya, kapanganakan sa Espiritu. Hindi yung kapanganakan ng una, kaya nga may burn again. Unawaan natin? So, meron pong old sinful nature at meron pong a new nature. Old sinful nature, yung dating pagkatao mong ikaw ay wala kang kilalang Diyos, corrupted ka ng kasalanan. New nature, yaon pong ipinanganak ka Espiritu at nakakay Kristo ka. Pero take note, kahit may new nature ka, mai-enjoy mo yan pag ikaw na po ay namatay physical. Yung corrupted body mo na to, i-change siya into incorruptible body. So yan po yung tinatawag natin na sinless perfection ka na. Bakit? Kasi yung katawan mo ay hindi na ukol sa lupa, ukol na sa langit. Kaya hypocrite na sabihin mo, hindi ka na nagkakasala, wala nun sa Biblia. Kahit po dito sa lupa, kapag may tinatawag ka na sinful flesh, makasalanang laman. Yung winala sa yung old sinful nature mo. At ang nadagdag sa iyo, ang new nature. Pero it doesn't mean may new nature ka. Wala kang sinful flesh. Malinaw sabi ni Apostle Paul. Kailangan dapat marunong tayo gumamit ng Biblia. Hindi ka na nagkakasala. Alam, tinutukoy doon. Hindi nagpapatuloy. Kung tingnan mo sa Greek, hamartano. Hindi ka nagpapatuloy. Bakit? Hindi naman sinabi doon, hindi ka na maari pang makasala. No, hindi nagpapatuloy. Iba po, ang nagpapatuloy, iba po ang maaring magkasala. Magkaiba po yun. Kaya walang sinless perfection na nasusulat sa Bible. That's it. Maraming salamat sa inyo. Mapapanood nyo pala ang replay ng ating nangyaring question and answer kanina sa ating YouTube channel. Follow na lang at subscribe ang ating YouTube channel, Makabiwerista. Yan. So, in-live muna ako mga tropa. Thank you po. Thank you. Oh, thank you very much. Ang ganda pala, ganun lang. Tanong, sagot para hindi magulo. Direktahan ba? Wala nang palibay-alibay. Oo. Sige, te. Baba na muna natin. Sige, salamat. Magbabalik si Viewerista makalipas ang